Alright, so courtesy sa GMA Integrated News mga kapatid. Ito balita to sa kanya, no? Nakalagay ang link po sa ibaba, pwede niyong puntahan. Gusto ko lang magbigay ng reaction video and commentary dito sa video to. Yan, basahin natin. Lampas 10 barko ng China hinarang ng hinarap ng 4 na barko ng Pilipinas sa resupply mission sa Ayungin mga tol. So ito ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video and commentary sa araw na to mga tol. Ito yung pinakabagong resupply, no? Sana nakasama rito si Senator Robin para makita natin mga tol kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa oras ng resupply mission na ganito ang mga mangyayari mga tol. So panoorin muna natin to mga kapatid mula sa GMA Integrated News. Nakasama ang GMA Integrated News sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At doon makikita ang pagharang, pagdikit at halos pagbangga ng mga barko ng China sa ating mga barko. Yan, okay, ikita nyo ha. At doon makikita, nasaksihan mismo ng media ha. Media ang sumama mga tol. Dapat ito masaksihan mismo ng live ng ating magaling na magiting na mga senador. Si Senator Bato, yan. Si Senator Robin Hood, lalo-lalo na si Senator Robin Hood, na nagsasabing, nandun ako eh. Diba? Ano ko nga yan, naitawid ko nga yan eh. Diba? Nandun siya eh. Ngayon, sana nakasama siya. Diba? May mga susunod pa namang resupply mission eh. Sana maisakay din siya ng PCG mga tol para makita natin kung ano ang kanya magiging reaction. Pwede niya naman sabihin, wala naman nangyari. Hindi naman kami inano ng China, diba? Eto, panibagong panghaharang ulit ng China. Tuloy natin. Saksi, si Joseph Moro. Madaling araw nung Miyerkules nang marating ng resupply team ng Pilipinas ang Sabina Shoal. Dala ang mga pagkain, supply at mga karelyebong sundalo para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Okay. Dito sila susunduin ng mga escort mula sa nakasadsad na barko. Pero nakabantay na rito ang barko ng China na sumunod sa resupply team. Bago pa nga nito ay Martes pa ng gabi nakabuntot na sa kanila ang isang drone. Sa ngayon, hindi pa sila nangaharang. Sabi sa atin, pagka 12 nautical miles na, ibig sabihin mas malapit tayo dun sa Ayungin Shoal, sa Bunganganon, saka pa lamang sila mangaharang. BRP. Alam na, di ba? Kasi hindi na to bagong pangyayari. Mga tol, kaya natin pinuputol kasi reaction video to ha. Kung gusto nyo mapanood ng buo, nakalagay po ang link ng balitang pinapanood natin sa ibaba. Eto, reaction video to and commentary, kaya tayo nagko-komentaryo. Okay, so ayan kitang-kita nyo na. Alam na ng mga PCG kung saan at kailan sila haharangin. Kasi hindi na to bagong bagay sa kanila mga tol. 'Di ba? Parang alam na nila agad eh. Sukat na nila kung saan sila haharangin eh. Sindangan at BRP Cabra ang escort ng Daligan natin ng konti. Lamang sila mangaharang. BRP Sindangan at BRP Cabra ang escort ng dalawang resupply ship habang may lampas 10 barko ng China ang hinarap nila. Malayo pa sa Ayungin Shoal ay kita na ang mga ito sa harap, gilid at likuran ng mga barko ng Pilipinas. Pasado alas 10 ng umaga naman, nagparamdam ang China Coast Guard 4301. This is China Coast Guard vessel 4301. Here is Chinese name, the island and Lee in the South China Sea. China Coast Guard 4301. This is Philippine Coast Guard. BRP Cabra MRRV 4409. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Request to stay clear from our passage. Kita mo malinaw na malinaw yung sagot ng ating PCG pero wala eh. Hindi sila marunong umintindi ng English. Habang papalapit sa Ayungin Shoal, dinikitan ang resupply team ng Pilipinas ng mga barko ng China. Maya-maya pa ay humarang na ang China Coast Guard 5201. Ang parehong barkong nag-water cannon sa resupply boat ng Pilipinas noong Agosto. Habang nangyayari yan ay lumayo na ang isa pang resupply boat ng Pilipinas. Ang BRP Sindangan naman ang dinikitan ng China Coast Guard Ship 4301 at hinarang ng isa pa nilang barko. Sarap palubugin ito mga te, no? 21551. We're blocking our planned route. Sa kabila ng mapangahas at delikadong maniobra para paghiwalayin ang Sindangan at isang resupply boat, nakalusot pa rin ang huli.
Ang BRP Sindangan naman, pinaligiran ng 4 na barko ng China. Grabe. Dinikitan at hinarangan din pero nakalusot ang BRP Cabra. Nang halos makalapit na ang 2 resupply boat, may mensahe ulit ang China. In the spirit of humanism, we will only permit the entry of your vessel carrying food and other necessary living materials and rotating personnel to the illegally grounded vessel 57. Wow, ang babait naman nila, no? In the spirit of humanism, wow. We will only, kasi inaudible na, the entry, siguro pinapayagan lang nila yung entry daw ng vessel na may dala ng food at mga necessary living materials and rotating personnel, yung mga kapalitan, no? Personnel to the illegally nakasadsad na vessel, you are blah 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 permitted to enter. Oh. No other ships will be permitted to enter. You are blocking our planned route. Your action will affect Philippine-China relations. Alauna ng hapon, nakalapit sa BRP Sierra Madre ang 2 resupply ships. Bantay sarado naman ang mga barko ng PCG para di makalapit sa Ayungin Shoal. Habang nangyayari ang harangan, may lumilipad na eroplano ng Philippine Navy. At may tila spy plane din na inaalam pa namin kung kaninong bansa. Dumaan din at halos dumikit na ng halos 800 meters ang China Warship 630 sa barko ng Pilipinas na hindi naman daw ginagawa ng China dati. For the Philippine Navy, as you might have noted, So yan mga kapatid, no, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa ating nasaksihan? 'Di ba? So dapat talaga may mga kasama may mga kasama tayo talaga may puwersa no? Kasi laging ganito ginagawa sa atin, biruin mo sa sarili nating teritoryo, no? Sa sarili nating teritoryo. We're not actually deploying Philippine Navy gray ships in the resupply operation. And we are also expecting at least that the PLA Navy will not be deploying warships because we believe that that's a provocative act. At nang subukan ng BRP Sindangan na makalapit, humarang at halos banggain ito ng barko ng China. Grabe, napakalapit na talaga, babanggain na talaga. Kanina, sobrang lapit na. Pwede ka nang tumalon dun sa kabilang barko, no? At ngayon, hindi tayo tinatantanan nito. Nakakabahala siya in a way na kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard skippers, na nagmamando ng ating mga barko, may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Coast Guard vessel. At maging isang incident ito, narrative nila, binangga natin ang China Coast Guard vessel. So ito ang ating iniiwasan, Ayaw nating ma-take advantage nila. Alas 5 ng hapon, matagumpay na isagawa ang resupply mission at nakalabas na ng Ayungin Shoal ang 2 bangka. Para sa GMA. Okay mga kapatid, so yun nga iniiwasan ng ating PCG. ng ating bansa, magkaroon kasi ng naratibo ang China na tayo ang bumangga sa kanila. 'Di ba? Tapos pagsisimulan na ng gulo yan. Pagsisimulan na ng hindi ka nais-nais na mga kaganapan mga tol. Pero yan kitang-kita ng ating mga media personnel yan sa GMA na talagang ibang klase talaga, agresibo yung ginagawa nila mga tol. Ibang klase. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.